Naiinis si Mang Wu sa walang taktika na salita ng kanyang disciple, at sumagot, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung sino ang nasa likod niya? Pahiwatig niya si Xiao Xuan na makapangyarihan, nakakrus ang mga braso sa likod ng kanyang likod, nagliliyab ang mga pulang mata, nakatayo roon. Tinitigan sila ni Shihino ng seryoso, sinasabi, Shifu, huwag niyo na pong dumihan ang inyong mga kamay. Ako na po ang bahala sa kanila. Ngunit hinawakan ni Xiao Xuan ang kanyang balikat, sinasabi, Disciple, mayroon pa akong ituturo sa iyo. May mga pagkakataon, nagpahinga siya ng sadyang, naging nakakatakot ang kanyang mukha, nakasimangot ang mga kilay, nagliliyab ang mga mata sa malamig na intensyon, bahagyang nakataas ang ilong, nakangisi ang labi, at umungol, death is too good for some. Takot na takot ang dalawang disciples ni Mang Wu, namumutla ang mga mukha, nanginginig ang mga boses, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Huwag kang lumapit pa. Sobrang takot sila na sa kanilang mga matang puno ng luha, malinaw nilang nakita si Xiao Xuan bilang isang demonyo, inaabot ang kanyang kamay, puno ng pagbabanta ang boses. Ngayon, alam niyo na rin ang takot. Huli na, nagbago ang scene patungo sa first pick, sa gitna ng lunti ang burol na may mga matatarik na bangin. Isang marilag at napakagandang lungsod ang nakapaloob sa loob. Sa loob ng pangunahing hall, casual na naglalakad ang mga tagak sa paligid ng Lotus Pond, isang tunay na pautikong tanawin. Sa pagitan ng dalawang malalaking Lotus Ponds na puno ng mga tagak ay isang carpeted path na diretso sa mataas na plataporma ng Hongmang sect leader. Sa itaas ng pader sa likod at sa itaas na upuan ay may inukit na masalimuot na Baga trigram symbols. Sa sandaling ito, si Xiao Xuan at Mang Wu, isa na nakatayo at isa na nakaluhod, ay lumitaw sa pulang carpet. Magalang na yumukod si Xiao Xuan at nagulat, sect leader, malinaw na malinaw ang sitwasyon. Si Mang Wu ay nakipagsabuatan sa isang traidor mula sa ating peak at walang ingat na nagsimula ng away sa gate. Upang protektahan ang aming sarili, walang pagpipilian ng aking disciple at ako kundi patayin si Lin Haoran at cripple ang cultivation ng dalawang disciples. Sect leader ay isang tao ng prinsipyo, naniniwala ako na hindi niyo po ako paparusahan. Habang buong lakas na itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang ulo, inaakusahan si Mang Wu sa sect leader, nanatili si Mang Wu na nakayuko, hindi naglakas loob na magsalita. Nakaupo sa mataas na plataporma si Zhang Hai. Tahimik siyang nakinig, dahan-dahang pinagmasdan ng kanyang matatalim na mata ang dalawang figure sa ibaba. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang nagsalita ang sect leader, Elder Xiao. Kahit na hindi sapat ang kamatayan ng traidor upang bayaran ang kanyang mga krimen, paulit-ulit na nangyari ang paglabag sa mga panuntunan ng sect. Nagpakita si Xiao Xuan ng magalang na saloobin, yumukod sa pagtugon, opo, si Xiao Xuan ay magalang na nakikinig sa turo ng sect leader. Sinusubukan ni Mang Wu na pigilan ang sarili, naghihintay na makita ang hatol ng sect leader. Ngunit nakita ang sitwasyon na pabor kay Xiao Xuan, galit siyang itinaas ang kanyang ulo, itinuro si Xiao Xuan at sumigaw, sect leader, paano niyo po paboran si Xiao Xuan ng ganito? Malinaw na binabaluktot niya ang tama at mali, nagsasalita ng walang kwenta. Nagngingit-ngit siya at nagtalo, taos puso kong dinala ang aking disciple upang magbigay galang sa inyong kick, ngunit pinatay niyo siya, lumalabag sa mga panuntunan ng sect. Ayon sa mga panuntunan, dapat siyang patulsikan sa sect. Ngumisi si Xiao Xuan sa kanya at sumagot, magbigay galang sa aking kick. Kung tinanggap mo na si Lin Haoran bilang iyong disciple, dapat kang maging responsable sa kanyang buhay at kamatayan. Bakit mo siya dinala sa aking 7th peak nang walang dahilan? Galit niyang inihagis ang tumpok ng mga ebidensyang nagkakasala sa kanya, patuloy na walang pagpigil. Bukod pa rito, ano ang maaaring ihanda ng iyong bipik ng ganito? Ginagawalan mo ba ang sect leader? Nabigo sa panlilinlang, nakita ni Xiao Xuan na nagpakita ng matibay na ebidensya at matatalim na salita. Bumagsak si Mang Wu sa lupa, itinuro ang nanginginig na daliri, mahinang nagpoprotesta, hindi ako. Ikaw, gumagawa ka ng mga bagay-bagay. Sa sandaling ito, galit na ipinukpok ni Zhang Hai ang kanyang kamay sa sandalan ng silya, umuungal, sapat na. Bihira para kay Elder Mang na magkaroon ng pusong itaguyod ang mga panuntunan ng sect. Sa tingin ko, mas mabuti na hayaan si Elder Mang, na nagsimula nito,
nasundin ang mga panuntunan ng sect at cripple ang kanyang sariling cultivation bilang isang halimbawa. Ano sa tingin mo? Narinig ang hatol, hindi sumang-ayon si Mang Wu, lumuhod, desperadong sinusubukang magtalo. Naging madilim ang mukha ng sect leader, pinutol siya, dito nagtatapos ang usaping ito. Walang ingat ang ginawa ni Elder Mang. Parusa, 3 buwan na bawas sa sweldo, pagkulong sa cliffside cave ng 1 buwan. Para magmuni-muni, wala nang talakayan. Ngumiti si Xiao Xuan ng may kasiyahan, yumukod at kinuyam ang kanyang kamao, sinasabing, sect leader ay matalino. Kasabay nito, 2 law enforcement disciples ng Hongmang sect ang lumapit kay Mang Wu, sumasenyas patungo sa pinto, sinasabing, Elder Mang, pakiusap. Sa puntong ito, alam niyang hindi na niya mababago ang desisyon ng sect leader at maaari na lang niyang tahimik na tanggapin ang kanyang kapalaran habang iniskortehan ng 2 law enforcers. Sinulyapan niya si Xiao Xuan, nag-iisip, Xiao Xuan, kung hindi ko ipaghihiganti ang sama ng loob na ito, sumusumpa si Mang Wu na hindi ako tao. Kasabay nito, sa cultivation room ng 7th peak, si Shihinuo ay nakaupo ng naka-cross-leg, nagkukuha ng kanyang cultivation method. Mahigpit na nakapikit ang mga mata, nakatuon ang isip, ang kanyang mga kamay ay nagmamanipula ng isang ginintoang bola ng chi, ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng nagniningas na pulang spiritual power. Biglang binuksan ni Xiao Xuan ang pinto at pumasok, nagtatanong, Shihinuo, kumusta ang comprehension? Narinig ang boses ni Shifu, nagulat si Shihinuo at idinilat ang kanyang mga mata, tinawag, Shifu. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at hinawakan ang kanyang braso, tinitigan siya mula ulo hanggang paa ng may pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mukha. Tumatali sa parang isang maliit na ibon, Shifu, binigyan po ba kayo ng problema ng sect leader kanina nang magkita kayo? Si Shihinuo po ay kumilos ng padalos-dalos para harapin ang traidor. Kung parurusahan po kayo ng sect leader, handa po akong pasanin ito mag-isa. Alam ang pag-aalala ng kanyang babaeng disciple, lamambot ang mukha ni Xiao Xuan, may ngiti ng pagpapaubaya sa kanyang labi. Sinasabing, sira ulo kong disciple, paano hahayaan ni Shifu na galawin ka ng bagay na ito? Mag-relax ka, kasama mo si Shifu, walang sino man ang makakagawa ng anuman sa iyo. Narinig ang mga salitang ito, hindi namalaya ni Shihinuo na namula ang kanyang mukha. Hinawakan ni Xiao Xuan ang kanyang mga balikat, nagpatuloy sa pagtuturo, sa hinaharap, tandaan mo ito, huwag mo nang banggitin ang isang maliit na traidor. Kahit ang lahat ng mga Diyos at Buddha sa langit, o mga emperador at ministro, sinumang magkasala sa akin, gagantihan ko sila. Nakikinig si Shihinuo, lumalaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, puno ng hindi mailarawan na emosyon. Nagkunot-noo muli si Xiao Xuan, nagpatuloy, kahit gumuho ang langit, hahawakan ito ni Shifu para sa iyo. Narinig ito, hindi na napigilan ang mga luha, dumadaloy sa pisngi ng maliit na babae. Mahina siyang nagubo, Shifu. Pagkatapos ay umatras ng isang hakbang at lumuhod. Lubos na nabigla si Xiao Xuan sa aksyon na ito. Inabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, Shihinuo, ano ba ito? Lumapit siya upang tulungan ang kanyang mabuting disciple na bumangon, nagtatanong ng may pag-aalala. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nasa isip mo. Tapat na sumagot si Shihinuo, mayroon po akong nararamdaman na hindi ko dapat itago kay Shifu. Mabilis niyang sinabi, nanginginig ang boses sa emosyon. Sa totoo po, ang tunay na pangalan ng disciple ay Lin Shihinuo, anak po ng pinuno ng pamilya Lin mula sa Southwest. Narinig iyon, bahagyang nagulat si Xiao Xuan, pamilya Lin ng Southwest. Teka, iyang sikat na pamilyang martial arts mula sa Southwest. Nagpahinga siya, pagkatapos ay nagtaka ng malakas, pero hindi ba't may nangyari mga 10 taon na ang nakalipas. Nawasak ng magdamag. Dahan-daang sinimula ni Shihinuo na isalaysay ang insidente mula 10 taon na ang nakakaraan. 10 taon na ang nakakaraan, isang malaking spirit stone mine ang natuklasan sa teritoryo ng pamilya Lin. Ang spiritual chi resources ay napakayaman na maaari itong lumikha ng isang puwersa na kasing lakas ng Hongmang sect sa isang gabi. Ang aking ama, na siya ring pinuno ng pamilya Lin, ay nag-utos na itago ang balitang ito, sa takot na magdulot ito ng nakamamatay na problema. Hindi inaasahan, ang aking tiyuhin, ang traidor na hayop na iyon,
dahil hindi siya masaya sa distribusyon ng aking ama, ay ibinenta ang impormasyon sa Luo Yun sect. Naisip niya na kung hindi siya magiging pinuno ng pamilya, dapat lang na mamatay ang lahat. Pagkatapos noon, ang Luo Yun sect, upang makuha ang spirit mine, ay pinaslang ang buong pamilya Lin. Ako lang, na protektado ng aking ama, ang maswerteng nakaligtas. Kalaunan, habang ako ay tumatakas, nakasalubong ko ang mga bandido. Lahat ng aking pera ay ninakaw. Wala akong naiwan at ipinagbili pa ako. Malinaw pa ring naaalala ni Shihinuo ang imahe ng kanyang sarili na hinihila sa leeg ng isang bandido, hindi naiiba sa isang murang aso na ibinebenta. Pagkatapos, ang imahe ni Xiao Xuan na nakangiting mabait, inaabot ang kanyang kamay sa kanya, sinasabing, sumama ka sa akin. Tuwang-tuwang sumigaw si Shihinuo, sa kabutihang palad, sa wakas ay nakilala ko si Shifu. Kung hindi na alam ng disciple kung saan siya napunta. Nakinig sa kwento ni Shihinuo, hindi rin napigilan ni Xiao Xuan ang kanyang emosyon, lumuha ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamao, umiiyak, hik, hik, hik. Hindi ko inaasahan na ganito kalungkot ang background ng disciple. Shihinuo, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, ha? Kaya pala galit na galit ka sa pagtataksil. Sa totoo lang, hindi naman yan ganoon kaseryoso. Excited niyang hinawakan ang kamay ni Shihinuo, sa pilitang itinayo, disciple, dadalhin ka ni Shifu pababa ng bundok. Walang imak na nagtanong si Shihinuo, pababa ng bundok. Saan? Kalmadong sumagot si Xiao Xuan, syempre, sa Luo Yun sect. Dahil kinilala mo ako bilang Shifu mo, babayaran natin ang bawat kabaitan at ipaghihiganti ang bawat kasalanan. Lumingon siya, nakangiti, hindi ba't Luo Yun sect lang? Sasama ako sa iyo pababa ng bundok at personal na maghihiganti. Umiiyak pa rin ang mga mata ni Shihinuo, naiiyak sa emosyon, Shifu, bilang taos pusong pasasalamat, inilibing niya ang kanyang sarili sa dibdib ni Xiao Xuan, umiiyak na parang bata, hik, hik. Shifu, nais lang ng disciple ang habang buhay na kapayapaan ni Shifu. Handa akong manatili sa iyong tabi habang buhay. Hinaplos ni Xiao Xuan ang ulo ng kanyang disciple, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata, sinasabing, huwag kang magsasalita ng ganoong magalang sa hinaharap. Shifu at disciple ay lilipad ng sabay sa langit, walang hanggan ang kinabukasan. Pagkatapos ay ngumiti si Xiao Xuan at pinilit, "Tara na." Pinunasan ni Shihinuo ang kanyang luha, masayang sumagot, "Okay." Tahimik na lumipad palayo ang dalawang Shifu at disciples mula sa matotiyog na bangin. Sa itaas nila ay ang malawak na asul na langit, puno ng pag-asa. Nagbago ang scene patungo sa kagubatan sa labas ng Luoyun City. Palubog na ang araw sa mga tuktok ng puno, na parang isang malambot at magandang velvet carpet mula sa malayo. Sa loob ng kagubatan, malapit sa isang malaking bato na may mahinang mantsa ng dugo, isang binata at isang babae ang nakatayo ng magkatabi, nakahawak ang mga kamay sa kanilang mga espada. Nakahiga sa lupa sa harap nila ang ilang bangkay na nakakalat sa iba't ibang posisyon. Nakita ang papalapit na yapak, itinuro ng binata na si Buuri ang kanyang espada pasulong, sinasabing, "Alam kong ikaw iyan. Ginagamit mo ang sarili mong mga tauhan bilang cannon fodder para lang sa pera, sinasayang ang aming enerhiya. Ikaw lang ang makakagawa ng ganyan." Ang babae sa tabi niya, itinaas ang kanyang espada bilang depensa, ay si Lai Qingquan. Nakatayo sa harap nila ay ang matandang si Zhang Yi ng Sun Moon Ghost Sect. Nakasandal siya sa isang broadsword sa kanyang balikat, tumatawa ng may paghanga, gaya ng inaasahan sa mga disciples na dinala ni Tian Xianzi. "Pinatay ang napakarami sa aking mga tauhan. Ang reputasyon ng Green Bamboo Twin Swords ay karapat-dapat. Ngunit iyon lang ang mayroon ka." Nagtaas siya ng kilay ng may paghamak, pagkatapos ay biglang sumugod upang atakihin ang magkapares. Naubos na ang maraming lakas ng dalawa matapos labanan ang mga tauhan ni Zhang Yi. Nakita siyang sumusugod patungo sa kanila, labis silang nag-alala. Gayunpaman, mahigpit pa ring hinawakan ni Buuri ang kanyang espada, nakatitig at nagmumura, "Lintik." Biglang isang pagsabog ng kulay rosas na chi ang dumiretso patungo kay Zhang Yi mula sa likuran. Maswerte siyang nakaiwas, ngunit nawalan pa rin ng balanse at bumagsak ng patalikod. Ang pagbuga ng enerhiya ay tumama sa bato sa harap.
Galit na tinitigan ni Zhang Yi ang direksyon ng pagbuga ng enerhiya, umuungal, sinong bastos iyon. Takot at gulat din sina Buuri at Li Qingquan nang makita ang lamat na kumalat sa bato, pagkatapos ay nagtaka, iyon ay isang paa. At pagkatapos, mula sa ulap ng alikabok, lumitaw ang batang ito na may kulay rosas na sapatos, ang boses ay parang bumubulok. Lumabas na si Shihinoo pala. Ang kanyang dalawang daliri ay nakaturo pa rin, may isang bulong ng chi na kumukupas mula sa kanila. Ipinapaypay ni Xiaoshuan ang kanyang pamaypay at tumatawa, kita mo. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Nagmadali ka, bata. Nagulo ang anyo ni Zhang Yi. Tumayo, nakita si Shihinoo na naglalakad palapit at nagsimula sa mga mapanuksong salita, nako, isang maliit na dilag. Hinaway niya ang kanyang pangit na matulis na dila, dinilaan ang kanyang berdeng mahabang sable at patuloy na naglabas ng mga malaswang bagay, ginulo mo ang magandang oras ko, maliit na dilag. Paano mo ito babayaran sa akin? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.